Okay, mayong gabi tanan. Ang atong pagatunan karon may tungod sa the grains of truth. Sama ni siya sa mga parabulo nga gihatag ni Ginoong Hesukristo. Nga naay gisabod sa dalan, di ba? Sa batuan o naay gisabod sa mayong yuta. Tanan to sila may tubog ito, pero wala dili sila tanan nga nakabunga, di ba? Nais kabatuan, nais mga kadalanan. So sama ani ang atong pagtuon karon. Og pinaagi sa period of time na atong gitun-an gabi, di ba? Kanang may tungod sa present truth. Naay present truth sa kaniadto na dili present truth na sa ato. Naay present truth dito sa panahon nila Noah na dili na sa ato present truth. Okay? So ang gikinahanglan sa iyang katawhan karon present truth. Dili present truth sa panahon la Miller, dili present truth sa panahon la Sister White, kundi present truth sa atong panahon. Kanang giingon na meet in due season for men today, di ba? Sa atong gi-explain unsa nung today, di ba? So kini halos mapareha ra gihapon eh. So karon sa dili pa ta mo adto sa pagpadayon, naigingon ang propetesa sa Great Controversy, page 609, paragraph 1. The same trials had been experienced by men of God in ages past. No? Wycliffe, Hus, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley urged that all doctrines be brought to the test of the Bible and declared that they would renounce everything which it condemned. Against these men persecute range with relentless fury. Yet they cease not to declare the truth. Different periods in the history of the church, it's been marked by the development of some special truth adapted to the necessities of God's people at that time. Kini nga mga tao diri gitorture ni hantod sa ilang kamatayon tungod sa pagdala nila sa kamatuoran. Kung sa gihimo sa mga apostol, gipampatay to sila sa martyrdom. Kini pun sa reformers, sila Wycliffe, Hus, Luther, Tyndale, mao gihapon tungod sa kamatuoran na ilang gigunitan nga dili to ang kamatuoran na nasabtan sa mga gitawag nga mga leader. Different periods in the history of the church have each been marked by the development of some special truth adapted to the necessities of God's people at that time. Every new truth has made its way against hatred and opposition. Those who were blessed with its light were tempted and tried. The Lord gives a special truth for the people in an emergency who dare refuse to publish it. He commands his servants to present the last invitation of mercy to the world. They cannot remain silent except at the peril of their souls. Christ's ambassadors have nothing to do with consequences. They must perform their duty and live results with God. Samo na siya ang nahitabo. Samo na ang Ginoo hatag siya espesyal nga mga kamatuoran sa iyang katawan. Ang ila ganing kuan ato death decree gyud. So different periods sa history sa kalibutan o sa iglesia. Different periods in the history of the church. Nagay mga kamatuoran nga ipadayag sa pag-develop sa special truth. Karon dispelo lang, di ka pasultiyon. Dito sa ila wala ipaktion gyud ka. So man ni siya ang Ezekiel chapter 4. Mora siya ladder of truth. Di ba nakita ninyo tong bukid dito? So Brass Mountain siya, di ba? Ang first Pentecost, saka second Pentecost, di ba? Apostles Church in her purity. Tapos ang second Mountain of Brass, the church again in her purity. So moabot niya. So dito na nato ang pulin away, di ba? Sa Zechariah 6, di ba? So napod diri. So pagkahuman mamatay ang mga apostoles, ang tuyo manggod sa kaaway nganong patyon ang mga Kristiyano para ang kamatuoran makuan siya. Mawala. Kay once mapatay nila ang mga nagkaybalos kamatuoran. So ang kamatuoran mawala ang kamatuoran tapos makapuli siya og kamatuoran daw. Ana. So gitawag pulling away. So tungod kay pagkalansang sa Ginoo ni adtong AD 31 AD 31 na ay gitawag nga na purify ang church, ang mga apostles. Tas gipampatay sila tanan, di ba? So nawala ang mensahe ato. Karon ang mga kamatuoran nga nasabtan nila sa gikan pa kang Moses hantod sa panahon ni Jesus Christ, nawala to.
Okay, so wala na nakahinumdum ato. So ang Ginoo dili siya mosugot. So mao na gigamit ang propeta para ma-rebuild ang kamaturan. Okay? So, mabasa ni siya sa Ezekiel chapter 4, verse 1 to 15, whole chapter. Okay? Karon, dirita sa verse 1. Sa verse 4 naman ta. Verse 4. Mulaktaw ta sa verse 4 kay ilaing topic tong verse 1 to verse 3. Natay specific na topic. Kung ano to siya, tulog ka verse na to siya, pero taas ka ito. Okay? So, atong ilaktaw sa verse 4 tsaka verse 5 hantod sa 11, no? Pero balikan ra gihapon nato to sunod ng mga topic ang verse 1, verse 2 at verse 3. Okay. Labot pa ingon diri, labot pa humigda ka sa imong wala nga kilid og ibutang ang kasalanan sa balay sa Israel sa ibabaw ni ana. Sumala sa gidaghanon sa mga adlaw nga magahigda ka ni ana. Ikaw magapasan sa ilang kasalanan. Kay akong ibutang kanimo ang usa ka tuig sa ilang kasalanan nga ingon lamang sa gidaghanon sa pipila ka adlaw. Bisan tutulo ka gatos o kasiyaman ka adlaw. Mauusab ang imong pagdala sa kasalanan sa balay sa Israel. Okay? So ang gisulti diha, muhigda siya pawala tapos ibutang sa kadto nga tawo nga higda ang kasalanan sa Israel. So muhigda siya didto og tulo ka gatos og kasiyaman kaadlaw. 390. Okay? So kini nga naghigdaan ni nagrepresent ni siya sa propeta. Ang propeta manggod, bawa propeta si Zechariah sa Israel. Ang magdala sa gabug-aton sa responsibility ang propeta. Kay kung dili niya mahimo ang iyang trabaho, daghay mapahamak na mga kalag tungod sa iya. Mao na ang kasalanan pod sa kay siya iya man duty na magbigay og alarm o mensahe. Kung dili maluwas to, kung unsang kasalanan ato, siya mo kuan sa gibug-aton, siya magsuffer sa kabug-aton. So, ingon diri na magpasan ka. Pasano nimo ang kasalanan og ibutang ang kasalanan sa balay sa ibabaw ni ana sumala sa gidaghanon sa mga adlaw nga muhigda ka. So, ang propeta, ang tawo nga iskutan diri, siya ang muhigda sa sulod sa 390 years. Okay? Mausab ang imong pagdala sa kasalanan sa balay sa Israel. Sa unsa man pakaliwa pawala. Okay? Verse 6 tsaka 7. Ug ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilid. So 390 years pawala, tapos humana ana muhigda na pud kas pawala sa tuo og gitawag lahi na pud sa tuo na pud og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda kapatan kaadlaw ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. So bug pasabot 40 years. Ako nagtudlo ni anak kanimo og ipatumong mo ang imong naong ingon sa pagsulong mo sa Jerusalem uban sa imong bukton nga walay tabon. Kini tabon man ni bukton, no? So walay tabon, giana niya. Ana. So pag iana gani nimong yung kuan murag gamit na kag kusog. Ana siya kasama kang Moses, di ba? Giana po niya ang iyang bukton nga walay tabon. Anda mo lab masukol. Uban sa imong bukton nga walay tabon ug ikaw magpanagna batok ni ana. Okay? 8 tsaka 9. O gani karon gibaksan ko ikaw og mga higot. Og dili ka magliso gikan sa usa ka kilid ngadto sa usa. Hangtod nga ikaw makatapos sa mga adlaw sa imong pagsulong. Magbalon ka usab og trigo, sibada,
og mga patani, og mga balatong, og dawa, og mga espilta. Og ibutang kini sa usa ka sudlanan, og magbuhat ka og tinapay ni ana. Sumala sa gidaghanon sa mga adlaw nga ikaw magahigda nga takilid bisan tutulo ka gatos og kasyaman ka adlaw magakaon ka ni ana. So ang una sa pakilid sa wala siya mukaon siya ato nga mga grains, no? Tapos hangtod na matapos niya tong 390 years magkaon siya na nga tinapay. Kahuman mausab atong sa 40 years. 10 to 12. Og ang kalanon mo nga imong pagakanon, pagatimbangon, kaluhaan ka siklo ang usa ka adlaw sa matag panahon magakaon ka niana og magainom ka og tubig nga tinakos. Ang unom kabahin sa usa ka hin sa matag panahon magainom ka og magakaon ka ni ana ingon sa mga tinapay nga sibada. So sibada siya nga tinapay ha. Og lutoon mo kana sa atubangan sa ilang mga mata uban sa kinalibang nga maggula gikan sa tao. So lutoon nimo ang tinapay na sibada. Lutuon mo siya sa tubangan sa mga mata sa kanila kinalibang sa tao. Okay? So 13 tsaka 14. Og siyo ba mingon, bisan sa ingon ni ana ang mga anak sa Israel magakaon sa ilang tinapay nga mahugaw sa taliwala sa mga naso diin pagaabugon ko sila. Unya mingon ako, Ginoong Hiyuba ani akaron nga ang akong kalag wala gayud mahugawi. Ngon si Ezekiel wa mahugawi. Sama kang Pedro ba? Kay gikan sa akong pagkabatan-on bisan hangtod karon wala ako makakaon ni anang namatay sa iyang kaugalingon kon sa agikunis-kunis sa mga mananap. Ni misulod sa akong baba ang dulumtanan nga unod. Wala mi sulod sa iya. Hingangal siya kay kinalibang sa tawman. Unya siya miingon kanako, tanawa, ako maghahatag kanimo og kinalibang sa baka nga ili sa kinalibang sa tao. Kani medyo okay pa ni. Og magaandam ka sa imong tinapay sa ibabaw ni ana. Labot pa siya miingon kanako, anak sa tao ani akaron putlon ko ang gisaligan sa tinapay sa Jerusalem og sila magakaon sa tinapay nga tinimbang og uban ang kahadlok og sila magainom sa tubig nga tinakos og uban ang kalisang aron sila makulangan sa tinapay og tubig og magakalisang ang usa og usa og magakaut-ut tungod sa ilang kasalanan. Okay? So diara ta kutob 17 ni siya. Okay? So unsa may kahulugan ana? Ato nang usa-usahon karon, no? Karon gitawag ni nato siya grains of truth. Mga liso-liso siya ba. So kay balo mo ng mga liso-liso sa una, wala pa di man pareha sa una na karon harina, di ba? Ilan ang i-process kanang harina, flour na siya, di ba? Flour. Himuon na lang tinapay nga ang pagka-proseso. So kanang mga grains, himuon na siya nga tinapay nga sibada. Okay? So, barley ng sibada sa English. Sunday daw ninyo. So, himuon siyang gamay nga tinapay. Karon, sa may kahulugan aning mga grains. Sa may kahulugan ani. Sumala sa Signs of the Times, di ba? There is June 25, 1902, paragraph 12. The Word of God is the living seed, and as this seed
is sown in the mind. The human agent must give diligent care to the successive stages of its growth. How is this to be done? After the word has been prayerfully received, it is to be cherished and practiced in the daily life. It is to spring up the bare fruit, putting forth first the blade, then the ear, then the full corn in the ear. So, unsay bot pasabot sa seed, mao na siya ang pulong sa Ginoo. So, pulong day sa Ginoo tong mga seed nga gigisgutan dito. Okay? So, ang unang seed nga gisgutan dito, muna siya ang gitawag nga wheat, barley, beans, lentils, millet, spilta. Okay? Okay, naguna ang wheat, to sunod barley, sunod beans, sunod lentils. Oh, di man na good familiar na to kato balato, ay kana okay na siya. Patani, no? Mga lami gid na kayo, mga grains, katilaw ana. Okay? So, giskutan diha una ang gitawag nga wheat. Ang wheat, kung imong tan-awon kay didto man gud ni gisulat sa Israel. Sa panahon sa Israel manggod, ang wheat dali ra ka makakita sa bisan asan tindahan naagi wheat. Kay kining wheat pangunahin man gud nila na pagkaon. So dali ra makita ng wheat. Ang sunod, kaning barley lahi ni siya sa wheat kay ang barley dili tanang tindahan ay barley. Ang beans, mausab ang beans lisod ni siya pangitaon, dili tan unlike sa wheat kay ang wheat common to sa ilang mga tindahan. So ang beans dili siya, labi na ang lentils. Gamay ra ang makakita kaani, millet og kining spilta. Unsa na sa Bisaya ang spilta? Atong katumoy ay spilta gihapon no. Muna kini siya ang wheat lang gyud ang madali ra gyud siya makuha. So karon ang kini nga mga grains na kanang wheat, barley, beans, lentils, kini lentils tilaw na ko ani lami kay ni. Bisan na imo lang kuan lami kay ni. Di na mo daw. Kuan man ni murag gitagaan ko ato sa Sabela pa ko na assign. Tagaan ko kuan Gagmay na. gikan sa US nung naghatag ba lami kay ning lentils gagmay ra siya. Lami kay ni kuanon sudan. Tapos kini sila na mga grains, word of God ni siya, pulong si Ginoo katong giitsa dito sa dalan, dito sa mangyuta, dito sa batuhan ana. So word of God na siya. So unsa may bot pasabot sa wheat? Ang wheat, ang imong tan-awon dire gikan dito pulling away, no? 538 kay gipampatay man to sila, di ba? Dark Ages, kung imong tan-awon diha, so tanang kamaturan diha nawala na. Ang kamaturan nagrepresent sa mga grains. So kung imong tan-awon dire sa chart, naa diha ang 538 tapos na diha ang 2,300 days at 1,260 years. So tukod ang, di ba, ang naghari ang nagkuan dire pagan in papal Rome, di ba? Pagano o papado, pampatay sila. Ano papasi-set up? May basahon niya. Pagkahuman Dark Ages sa sulod sa 1,260 years. Karon pag abot sa 1500 AD, diha nagsugod ang Reformation. Ngano? Kung imong basahon ang Great Controversy, wala na akong butang diri ha. Si Martin Luther ang gitawag nga Great Reformer, siya gitawag nga reformer siya sa Katoliko. Kay samtang siya ako ron ibutang dire sa sunod. Dara naman dire. Kini sa Great Controversy nabutang din ako pero wala na akong gibutang detalye ha. Niadtong kay gipanganak si Martin Luther 1483 to 1546. So pag abot sa 1500 AD, diha nagsugod si Luther na nahimo siyang offshoot sa mga Katoliko. Kay ngano samtang siya tungas dito sa gitawag nilang Pilate's staircase. Diha taas na siya kaayo. Muna to'y final na mahimo siyang pope.
Kung imong basahon ang kasaysayan ni Luther, karon samtang bakta siya dito, nakaluhod siya. Luhod, bro. Samad-samad na ng iyang diri. Kay kuan man na siya mura na siya pagsakit sa iyang kugalingon man na pinitensya. Karon nakabati siya o gitawag nga tingog. Luther was one day, devotedly claim nagkuan siya, nagsaka siya atong hagdanan na nakaluhod. Nakabati siya og tingog na the just shall live by faith, Romans chapter 1 verse 17. Na ang taong matarong di ay mabuhi siya sa pinagis pagtuo. So makapamatarong sa tao ang pagtuo, ang faith dili pinaagi sa penitensya. Sakito nimo ang imong kaugalingon. Pas pag di ba sa man na sa kuan mo sakito na kaugalingon pagkahuman ato, samad-samad ang likod pagkakuan mao ra gihapon. So diha barug si Luther. May barog si Luther na dili di ay mauning atong kalaki. Kay ang tao mamatarong pinagis pagto dili sa pagpenitensya. Ingon diri sa Roma 1:17, kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Ingon sa nahasulat, apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Sa Hebrehanon 11:6, o gawas sa pagtuo dili gayod mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay ang pagduol sa Dios kinahanglan gayod motuo nga mao siya o nga siya mao ang babalos sa mga nagapangita kaniya. So dili makapahimuot sa Dios ang kung walay pagtuo. So mao ni siya ang unang na-restore ni Martin Luther na ang tao mabuhi pinagis pagtuo, ang taong matarong mabuhi pinagis pagtuo. So diha na-restore ang gitawag na faith. Yeah, kay di ba ingon ang Bible sa Romans chapter 10 verse 17? Ingon dito na so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God, di ba? So ang una gyud na i-establish sa Ginoo pag-restore niya sa kamaturan gikan sa wala sa pagkakuan sa kamaturan ang pagtuo. Mao gyud pinakauna. So ang gigamit sa Ginoo si Martin Luther. Siya tong ingon gani siya sa great controversy niya ni. Kung naa may impierno, unang maimpierno kining Roma. Naingon niya. So, hinghawa siya dito, sa makadaghan, gipersecute siya, giingnan siya sa mga labaw pa niya na magkuan ra ka, mag-renounce ra ka. Tanan nga imong isulti, ang imong tanan nga imong mga gi-preach, bakwian na sayop. O ingna lang, ingon ni Luther, asa ko na sayop, ipakita sa akong sayop. Ingon dahin tong kuan leader nila na wala. Basta bakwi alang sulbad ang imong kuan kay kun di mo bawi on patay ka. Unsay tubag ni Luther? Ang tubag niya na nasa great controversy kini nga kuan page. Ingon siya bisan pag pation ko ninyo sa napulo ka patay. O ka basis ba? Di gyapon ko dili ko mubawi. Di na ko bawi on ang pulong ang gawa sa ako kay dili ni nako pulong yun siya. Bisan pag patyon siya karon, mabuhi siya. Utro-utuhon pa siya patay, di gud kun daw siya mo bakwi. So mo ni siya si Martin Luther ang nakatuklas sa pagtuo nga ang taong matarong mabuhi pinagis pagtuo. So mo ni siya gikuha nato na siya sa history na diha ato na basahon na lang na nato no. Sa individual kasi saya ni Martin Luther. So, si Martin Luther, gikan sa Catholic, siya gitawag nga, theologian siya, Church Luther began Protestant Reformation. Siya nagprotest, di ba, nagprotestant siya, gitawag, diha ang word na protestant, kay nagprotesta na siya sa Catholic. Father of Protestant. Diha nagkuhan ang protesta. So, gisulti diha, muna na ay gitawag nga Lutheran Church.
natukod ang Lutheran Church. Kaya ingon ang propeta, opposition is the lot of all whom God employs to present truths, especially applicable to their time. There was a present truth in the days of Luther. So, gisulti na sa propeta. A truth at that time of special importance. There is a present truth for the church today. So, na ay present truth diri kang Luther, na mo ni gi-restore ang pagtuo na ang taong matarong mabuhi pagtuo dili sa penitensya. So, mao na siya nahimo siyang natiwalag yun si Luther dito. Gikan sa mga kapapahan na dapat poop na siya. Humala sa kasaysayan na dili na nato-natunan ha. Yun sa siya pagkakay. Sunog. Wala man siya mapatay ato panahon na. Si Luther wala mapatay nila. Wala siya mamatay sa mga kamot sa muna nga sa atong panahon karon natukod sa panahon ni Luther 1500 natukod ang Lutheran Church. Hantod karon na pag Lutheran Church. Ingon dire, hence the keys of the kingdom of heaven were taken away from the early Christian church, Catholic letter, and committed to the Lutheran. So, ang Yahweh gikan to sa Jewish church, gikuha sa napunta sa Catholic church tapos corrupt gikan sa Catholic nahimo ng Lutheran. So, ang Yahweh sa kaluwasan gihatag sa mga Lutheran church. Tanan nga mga mutuo, musunod sa mensahe na about faith, kay mo na ang restoration sa pagtuo, bisan og unsa pa imong lifestyle ana, kay wala pa may health reform ana. So, mutuo ka sa mensahe ni Luther, luwas ka na nga panahon. Mo na siya ang ladder of truth. So, mo na siya ang grains. Ang founder si Martin Luther, ang mensahe niya faith. Ang iglesia Lutheran Church. Okay? So muna siya ang unang grains of truth. Okay? Ang pang-ikaduha muna siya ang barley. Ang barley nagrepresent na siya kang John Knox. Si John Knox gikuha na sa Ginoo na diri man gud sa panahon ni Luther ang knowledge diri na ilang gisulti basta kana kay pagtuo ang tao maluwas pinagis pagtuo. So paglabay sa panahon gitawag na pod sa sunod na grains mo na ang barley ang nagrepresent na siya kang John Knox. Si John Knox ang iyang pagtuo nga ang kaluwasan dili lang pinaagis pagtuo kundi ang kaluwasan pinaagi sa banlaan nga espiritu, Holy Spirit. So ang tao makabuhat og maayo pinaagi sa balang Holy Spirit. So ingon diri na tungod nini magaingon ako kaninyo ang tanang sala og pasipala pagapasayloon alang sa mga tao. Apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon. So sabot yun ni insakto ni John Knox nga lahi ang sala sa tao, lahi ang sala na sa Holy Spirit. So sila gihatag yun ang truth sa ila about Holy Spirit kan John Knox. So mao ni siya ang ikaduhang gihatagan sa Ginoo sa kamaturan na may tungod sa Holy Spirit. So nani siya sa Wikipedia ang kuan ani record ana taas ni napod ni siya sa Britannica ang kasaysayan ni John Knox gihimo gihapon na siya og kanang reformation sila man ang mga nagreforma no. So ang kamatuoran gikan sa Lutheran nanadto na pod sa gitawag nga Presbyterian. Kini mga Presbyterian na nagtuo ni sila na ang tao maluwas pinagis pagtuo og sa balaang espiritu. So as John Knox came with additional truth, the leaders of the church refused to be interested. Thus necessity gave birth to the Presbyterian denomination. Nga naman, kay
ang Lutheran nahimo na siyang stagnan kay ang ilan dito ang tao maluwas pinagilas pagtuora. Ang Ginoo ikumpleto man niya ang kamatuoran. So na research man gipadayag man ni sa Ginoo kan John Knox nan tao dili maluwas pagtuo lang kundi pinaagi sa balang espiritu kay ang fruit of the Holy Spirit love, di ba, long suffering, goodness, di ba? Tas wala na against sa law, di ba? Kay kinabuhi na sa tao. Karon natukod ang Presbyterian Church. Ang mensahe nila Holy Spirit, ang church Presbyterian. Okay? Kuha na siya kanang support angel to SR. So, Luther, Whit, gitawag nga righteousness by faith or faith mismo. Tapos si John Knox, Presbyterian na siya, ang kuana na Holy Spirit. So sunod nga gitawag, ang sunod nga grains of truth mo na siya ang beans, no? Ang nagdalaan na walay lain kundi si John Wesley. Okay? Si John Wesley sa iya pong inspiration, ang tao dili lang maluwas pagtuo, dili lang maluwas sa balang espiritu, kundi ang tao maluwas pinaagi sa gitawag nga grasya. O diha na doktrina. So ingon siya na dili lang pagtuo, dili lang balang espiritu, kundi pinaagi sa grasya sa Ginoo maluwas ang tao. So si John Wesley ang gitawag ana. Sa Roma 3:24 ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad kay ang grasya wa may bayad tungod sa iyang grasya pinagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Apan niadtong nagabuhat ang balos dili pagaisipon kaniya ingon nga sa grasya kundi ingon sa utang. Buot pasabot ang grasya dili mo nimo trabahoan kay ang grasya gihatag sa taong dili angayan. So muna siyang grasya. So ang truth nga gi-restore sa panahon ni John Wesley walay lain kundi ang saved by grace. Sila gyud ang kuana na dili ta magsilbis debate anang grace. Kay sila kay nakahibalo na ang tao, ang kaluwasan sa tao, not by works. Di ba? Grace ang ilaw. So, ang gitagaan na si John Wesley. Gitagaan na nga truth sa iyang panahon. Muna gitawag nga Methodist Church movement. O Methodist Church. Muna tukod ang Methodist Church. These experiences have been repeated with Wesley. Si Wesley ang gitagaan na. So, tanan nga mutuo sa mensahe ni Wesley, wag ging mahimong faithful sa mensahe ni Wesley, luwas to sila, wala pa sa ila ang gitawag nga vegetarianism. Ang kaluwasan naa sa ila. Sa Lutheran, naa sa Presbyterian, hantod. Ang Lutheran, nagpabilin sila na istagnan sa ilang pagtuo. So, buot pasabot, na istagnan sila, nakurap sila, tapos ang Presbyterian, nagpabilin sila sa Holy Spirit. So, ladder of truth man eh. So, istagnan sila, nakurap sila, tapos ang kaluwasan, naanas Methodist Church. Naanak kang John Wesley. So, ang mensahe ni Wesley, mauna ang say by grace, Methodist Church. Ang ilang pagtuon, ana. So, mauna siya. Okay? Karon, ang sunod nga grains of truth, mauna siya ang gitawag nga lentils. So, ang lentils, ang gigamit sa Ginoo ana, walay lain si Campbell. Gitawag na siya Alexander Campbell. Dirigikan ang Baptist Church. Sa ganitong inyong gikanan? Baptist, no? Dihagikan kang Alexander Campbell. Ang iyang nasabtan, ang revelation of truth niya, nga ang tao dili lang maluwas, pinagis pagtuo,
dili lang maluwas pinaagi sa balang espiritu, dili lang sa grasya, kundi pinaagi sa gitawag nga bautismo o kanang immersion. So gihatag na siya nga kamaturan kang Alexander Campbell na ang tao maluwas ang mutuo og magpabautismo mamaluwas, di ba? Ingon diri sa Matthew chapter 3 verse 16, og sa nabautismohan na si Jesus gilayon mi hawas siya sa tubig og ania karon nabuksan naukban kaniya ang mga langit og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og mianha sa ibabaw niya. So, ang gitagaan sa kamatuoran na ang tao maluwas pinaagis bautismo walay lain kundi si Alexander Campbell. So suwito na sila sa ipanganak uli kana suwito na ang mga Baptist church, suwito na sila about baptism by immersion, no? Immersion ba ang immersion, di ba? So si Alexander Campbell ang nanguna mo na siya natukod ang gitawag nga Baptist church. Baptist church. So ang kaluwasan wala na dito kang Wesley kay nagbarog naman lang siya ato nga say by grace unya na may baptism. So na-stagnant na pod ang gitawag nga church na Methodist og ang kaluwasan nabalhin dito sa gitawag na Baptist church. Baptist church na ang kay Baptist church nagtuo sila og faith, Holy Spirit, di ba? Tanan tuo na hantod baptism to. Sila gyud ang nahibalo kung unsa gyud ning bautismo. Okay? So ang kaluwasan na tuwa na kang Alexander Campbell. Okay? So si Alexander Campbell ang mensahe niya baptism by immersion. Itawag nga Baptist Church. Okay? O na ang founder gyud ana si Alexander Campbell. Dili ra ba ang kuno ni kuan katong didto me? To inyong pastor ba? No? Dili na namo. Dili ang kuno. Dili siya. So ang sunod nga grains of truth walay lain kundi ang di ba lentils man to. Sunod ang millet. Ang millet nagrepresent ana nga truth walay lain si Miller. Millet. Miller. Sa kang Miller dito gi-restore sa Ginoo na ang kaluwasan dili lang sa pagtuo, dili lang sa Holy Spirit, dili lang sa say by grace, dili lang sa baptism, kundi ang kaluwasan makit-an nimo diha sa sanctuary doctrine. Kay diha man ang proseso nga mapasaylo ka. O hantod karon present truth gihapon ang sanctuary doctrine kay diha man sa sanctuary doctrine diha nimo makit-an na ang trabaho sa high priest ay dili ka balaan. Kailangan mo sulod ka sa holy place, balaan kagyod. So dili man maluwas ang tao kundi siya balaan. Mao gani usa ka dakong dagok gud ni sa Seventh Adventist world kangano man. Kay sa ila dili na requirements ang balaan. Ang new theologian karon dili na. Kay si Kristo na ang mo balaan nimo. Karon dili sa sanctuary doctrine, dili pwede ang usa ka tao dili balaan. Mao gani ingon ang Ginoo sa Mateo 5:48 na pagbalaan kamo kay ang inyong amahan sa langit balaan. Ang gipangayo sa ato balaan. So, ang kaluwasan naa sa sanctuary kay diha man ang pag-perform kay sa panahon sa gitawag atonement, tanan nga mga kasalanan na dili mapasaylo, mamatay sila atong panahon na. Ang kadto yung mabuhi o di mamatay kadtong walay sala. Unang mamatay ang high priest kung dili siya mabalaan, kung nasa sala nga nagpabilin sa iya, patay siya kay daghang nangamatay ato. So ingon dre og siya sa Daniel 8:14 og siya miingon kanako hangtod sa 2,000 og 7 ka gatos
ka mga gabi og mga buntag unya ang balaang pulianan pagalinisan. So ang gitagaan ani sanctuary doctrine na manggod ang proseso sa kaluwasan niha. Amo na siya bro na sayop gyud ang baptis. Masayop gyud ang si kuan kanang grace, say by grace kay kung kana ra na doktrina di ka mukano unsa na lang ning sanctuary doctrine kaysa sanctuary doctrine tuaman didto ang kaluwasan. So sa panahon ni Luther na diha ang kaluwasan pero pag rebuild sa kuan ladder of truth dili pwede nga pabilin ka sa baptist, di pwede pabilin ka sa say by grace. So paghatag sa Ginoo, gihatag sa Ginoo kang Miller o Millerite, kang William Miller ang may tungod sa sanctuary doctrine. Gitawag na siya og First Day Adventist. First Day Adventist kay ang ilang simba Domingo ra gihapon. Domingo ra gihapon ang ilang simba. So diha kuanog idea ang Seventh-day Adventist sa sanctuary kay siyempre worship man na siya. So worship na day of worship, di ba? So diha na restore ang Sabat. So gitawag na gihapon nag Seventh-day Adventist mao gani nga daghan ang mga ilahit-laing relihiyon, Baptist, bisan sa born again na si kuan man si Miller man ang inyo, gikan mo kang Miller. So mao na siya. So Millerites movement na siya. No? Adi na to nabasahon ang kuan ha. Narana sa Britannica, nasa Wikipedia. So natukod ang gitawag nga simbahan sa gitawag nga Millerites movement. Millerites. So thus Miller and his associate persist them until God's next message in 1844 when the case passed from Millerites movement. So gipasa dito. So ang Lutheran Church, ang Presbyterian, ang Methodist na stagnant sila. Si John Wesley, si Alexander Campbell, nagpabilin siya nga stagnant dito, di na siya modawat sa Millerites movement. So ang kaluwasan tua sa panahon ni Miller. So dito gikan ang Seventh-day Adventist. Okay? So tanan nga mutuo sa mensahe ni Miller at mabalaan sa kamaturan, tanan sila luwas. Bisa mo kaog baboy pa. Kay tuwa ang Yahweh sa Millerites movement. So kung basahon nato ang kasaysayan na apo diri sa A Gift of Light, ingon diri the Harmons worship at the Penn Street Methodist Church. Where Robert served as deacon man ang yapapa ato. In March 1840, the family heard an itinerant speaker named William Miller lecture. Kini siya pagpaminaw nila sa lecture ni Miller about Daniel, prophecies of Daniel and Revelation. Gidisfellowship sila. Anak gihapon na tuig. Kay nag-preach man si Miller na ang pagbalik sa Ginoo sometimes between 1843 and 1844 so duha na siya, sakto na siya. So nga panahon sila Sister White membro sa Methodist Church, so gi-disfellowship sila i-disfellowship sila na church. So mo ni siya ang gingon sa propetesa nga gikan 1843 gi-disfellowship sila gikan sa Episcopal Church. Sila Ellen G. White, tibok pamilya gyud. Disfellowship siya. Nagani video, di ba? Na po na sa ubawa na nako butang diri ha katong pag-disfellowship nila. Natay makuha disfellowship. Second Advent, however, to lead the separation of the family from separate gyud. Wala na sila. Atukod diha ang Millerites movement. So ang mensahero si Miller, ang mensahe 2,300 days. Ang pangalan sa Millerites movement or First Day Adventist. First Day Adventist kay ang Advent naghuwat sa pagbalik sa Ginoo
Diba? Tapos first day kay ang ilang pagsimba Domingo man. Okay? Karon mao na siya ang gitawag nga sanctuary doctrine or 2,300 days. Karon progressive man ang kamaturan. So gikan kang Miller na ay bago kang Sister Ellen G. White kay Millerites Movement, Philadelphian Church, Laodicean Church man ay kapito nga iglesia, di ba? Pero sa dili pa na siya, dili pa si Ellen G. White, gitawag mo na agtawag mo na ang Ginoo og duha ka mga tao. Unang gitawag nga mahimong propeta unta sa Seventh-day Adventist si William Ellis Poy. Gitawag na siya. Gipakitaan na siya ni adtong January 18 ang una niyang vision, 2.5 hours na siya. Tapos nakakita na po siya pananawon sa February at 12.5 hours. Grabe no? Gipakita sa iya ang may tungod sa Daniel 10, sa Daniel. Pero wala siya nagpadayon. Kay siya man gid unta ang mahimong propeta sa Adventist. Karon kay hingtanggi man siya, wa siya magpadayon, gitawag na pod sa Ginoo ni adtong summer 1844 ang ikaduhang tawo nga gitawag nga si Hasenpos. Kay gi-reject naman ni William Ellis Poy. So gitawag sa ikaduhang higayon ang tao na si Hasenpos. Kini si Hasenpos nakita gihapon og panan-awon. Pero ang gihimo gihapon ani ni Hasenpos wala siya mag-response. Wala siya kay sama ra gihapon sa rason ni William Ellis Poy ba. Kay bag-o pa manggod ang nahitabo ato sa panahon ni Miller. Great disappointment sa tanan gid to na balita gid to. Karon kay nakita siya mga ambisyon si Hasenpos, wala man sila mag-response. So ikatulo nga gitawag mao na ni si Ellen Gold Harmon, si Ellen G. White. Gitawag si Ellen G. White the weakest of the weak. Mao na babae ang gitawag, lalaki gyud. 2 months later on an unknown day in December 1844 mao na ni nagitawag. She was 17 years old, no? In ill health. Tapos gikuha niya tong 80 pounds na Bible o libro dito. Gipakitaan siya og vision. So dito na ang ikatulo na si Sister Ellen G. White gitawag. Ellen know about the prior visions of William Poy and Hasenpos mentioned in previous chapter. She realized that Poy was no longer active and that Pos had refused the assignment offered him with greater. So kay balon Sister White ato. Karon, God third choice, the weakest of the weak. Walay lain si Ellen G. White. Mo na to. Ellen Gold Harmon pa na siya sa una. So dalaga pa man siya. So dito gi-restore ang gitawag nga Sabbath truth. Sabbath truth. Dito na sumala sa Genesis chapter 2 verse 3 og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan nini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. So gihatag na siya kang Ellen G. White, no? Diha natukod ang Seventh-day Adventist. Kana moingon sila na wala mo natukod ang Seventh-day Adventist tungod kang Ellen G. White. Natukod ko no ang Seventh-day Adventist. Anong kinsa ba nag-ingon nimo? Mga pastor, liman wa kuno matukod kang Ellen G. White. Kinsa man day natukod sa inyo? Wala pa may mga pastor sa Seventh-day Adventist, kaya wala pa may Adventist ato. Tukod ko ng iglesia, dili ko no si Ellen G. White ang hinungdan. No. Wikipedia, basa na siya. Napod na sa Britannica. Sayop na ni sila kung moingon na ra gihapon bisang pastor moingon na wa kuno matukod ang iglesia tungod kay Ellen G. White. So karon pag sunod na paghatag sa Ginoo, pag-rebuild na pod sa kamatuoran,
ang Millie Rights Movement nawala na to siya kay na disappointment to, di ba? Nawala na to, nahunong na to. Muna ang Millie Rights Movement wala na gyud. Samantalang ang Lutheran na arag hapon. So, pagkatukod sa 70 Adventist bro tungod sa propeta na dili tungod sa pastor. Gitukod pod nila ang gitawag nga Battle Creek Sanitarium. Kana sa Battle Creek bro, tanaw ha, 1865 sa Ambition, nagtukod sila og Battle Creek Health Reform Institution in Battle Creek. Walay isda diha, walay manok diha. Tapos ang nagdumala na si John Harvey Kellogg. Vegetarian na siya. Kada moingon sila na, di man nakuha ng vegetarian. Uy, unsa man di ay pagsugod sa 70 Adventist, vegetarian na. Dili na sila kuan. Oo, ang original gid ana. Mga vegetarian gid sila pagsugod. O pagsugod pa lang. Pagsugod pa lang. Vegetarian na sila. Kay pagkita sa Ginoo niya ay pag-reveal sa Ginoo nitong June 6, 1863 that the great subject of health reform, gisunod nila. Nakapatukod sila dako kaayo nga sanitarium. Oh, 70 Adventist Health Movement and Battle Creek Sanitarium. Walay karne diha na ospital. Wala. Oh, natay daghang record ana. So, mauna siya, ana, walay karne diha. Nagsugod gyud ang 70 Adventist, original na 70 Adventist health reform gyud na sila. Although gikan sila sa First Day Adventist Millie Rights Movement, hinay-hinay sila nag-reform hantod na vegetarian gyud ang mga tao diha. Bisan ang mga pastor bro. Wala sala ang ilang pag-reform na hindi ka lang mga baboy kay Adventist naman. Sila dili sila mosupak sa sulat ni Ellen G. White. Ang mga pastor, walay pastor nga mo maka-eskwela o maka-graduate o ma-ordain pastor kundi ka vegetarian. Sa una. Sa panahon la Sister White. So, June 6, 1863, nakita na ang gitawag nga unsang tuiga gani na establish ang church, ang General Conference, 1863, June. October, parang October to sa record. Kini, June. Nauna ni. Nakatukod sila. So, nagihapon na sa testimonies, studies on diet and foods na ang ilang practice gani sa una, mga pioneers, we use fruits and vegetable liberally. I have lived with 8 months, 2 meals lang. So, mao na siya. Alam mo, yung nagkaon si Ellen White hantong nga namatay, pero I have lived the use of meat. June 1863. 1863, sa June. Yung undang na Sister White. Pero na siya panagsa nga kuan, pero kanang ang kuan magud ana, himuon magud sa pastor na bakak. Bakak yun kayo ba? Naalay panahon na si Ellen G. White gipal alis niya sa iyang kuan ang makarni pero mahiubos siya, murag maksubo siya, pero sa iyang hunahuna lang kay wa may karne. Ana. So, ingon na rin na, vegetables, isulat ni Ellen G. White na, lisod po kayo na magsulat siya ano, tapos di siya musunod. Vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural. Unsa ni mo paggamit sa unnatural? Halimbawa, ang motor. Unsay design sa motor? Kanang gasolina. So, why na nagkargahi daw na siya o kanang krudo. Tinaw kumudagan man na. Halimbawa, sa two-stroke. Akana. So, ang two-stroke, ang design sa makina sa two-stroke, na ay tuti. Di ba? Kung di ni mo butang tuti, ang motor na two-stroke, mudagan gihapon, pero maguba. Di siya makakuan. Kay mo man ay design. So, kana nga mga motor karong four-stroke, ang design ana, dili na naka-design sa na ay tuti. Pero suway butang hinagtuti na purot-purot na mudagan gihapon pero dili normal. Kini ang word unnatural ang langgam, natural ba sa iya mulupad? Di ba natural sa iya kana may siya pako pero unnatural sa iya kundi siya kalupad, di ba? So moingon gani na eating of flesh is unnatural but pasabot
dili na design sa tao. We are to return. Balik. We are to return. Ang propeta nag-ingon na. We are to return to God's original purpose. Purpose gani kanang katuyuan ba in the creation of men. Ano sa gisulat? 1903. Insulto pod kayo sa Ginoo kung ang propeta magpadayon pagyapon kaon, di ba? Bangon ko Manila nga di ka abot og ons. Pag moingon, ingon kay Pastor Clyde, basta dili ko nung maabot og ons, pwede pa na para ba sa lason ba na dili mo enter sa imo ang lason bisan usa ka bisan di pa na mo kaabot og ons kay giingon na dili lagi mo enter. Di mo sulod. Sulod man na walang kaabot og ons. Sa kuan maguna siya kanang pangkuan maguna siya kumbaga magamit ra na nimo siya sa mga arguments, debate. Pero unnatural gani, wala gingon diha na basta dili mo abot og ons okay pa. Na dili gani mo sulod, mo enter ma. Wa mo kasabot ana sa Pastor Putot kay basta iya okay ra daw basta di mo gamit mo abot og ons. Ang silang pamilya daw di daw mo abot og ons ang ilang kaon sa tibok semana. Semana ba to buwan? Vegetarian mo galing daw basta mo kaon. Oo. Gulay. Unsa man day yang kanang word pa lang veggie. Wala na din nakapasa. Okay? Sama na siya. Pero kini dili ni siya gipugos ha. It is for their own good that the Lord counsels the remnant church to discard the use of flesh meat, tea, and coffee and other harmful foods. Okay? There are plenty of other things on which we can subsist that are wholesome and good. Okay? Ang maniangkod si Ellen White kasi nag-counsel, ang Lord may counsel. Ang Lord dili si Ellen White. Asan niya gi-counsel? Sa iyang salin nga iglesia. So kung di ka salin nga iglesia, ayaw di ka apila na. Ayaw apil niya. Gisultihan ra na ang remnant church. Pero ayaw pag-angkon pod. Kaya mo angkon pod ka. So, gipabalik niya, nga kwan. Back to the original diet. Again and again, I have mentioned that God is trying to lead us back step by step to His original design. So, original design that man should subsist upon the natural products of the earth. So, natural man ang tao. Natural. Ako gani, bro, nature na gyud nako na hilig yung kog utan. Pero tungod kay nagsunod mi sa Leviticus sa Manila ko na nakoy trabaho ato, na mo kwarta pod ulitaw. Anagi mapalabian kanang manok, kana di ba mo dagko man ang kanang order ko sa una sa kuan nagagmay ra kaayo murag pila ra ka timo nimong gibalot na kuan kanang kay kapoy makustibok adlaw sa trabaho. Mo order naman lang ko sa Manila. Abot niya, baga kay mga unod lagi, manok, tapos gamay ra gud ng kanon na murag usa ka anak ra ba, baso na gamay ba, pero solid. Halos manok tanan lagi. Ana, pero pagkahibalo nako ani bro, so pagtuo lang nako na-restore akong panlasa. Restore ako panlasa. Ana, pero kinahanglan kuan ka pod, ingon dito, kuan siya pala tabol ang imong luto kay tapos diet na gani kanang kukaon ko sakto pod kay ang prutas og mga vegetable dali ra man na siya matunaw. So mukaon gyud kag sakto gyud ayo ka og gamay kanang sakto ra pod, sakto. Ana. Mas mayo gani sa ato. Ako nag-vegetarian ko, wala ko kay balo anang mga veggie meat, kanang gluten, wala lang saging, balang ay kanang puso sa saging, tanang gulay. Pero ako, taghanon yun ako kaon kay para kuan ka. So, ingon diri, preparing for translation. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. We should ever keep this end in view and endeavor to work steadily toward it. I cannot think that in the practice of flesh eating, we are in harmony with the light which God has been
pleased to give us. So mo na siya. So kadtong naghulat sa pagbalik sa Ginoo, ang karne pagabiyaan. So mo na siya, ang health reform part yun na siya sa sa third angel's message. Kaso sa atong mga leader karon dili na part sa ila. Pag mo yung ganig part, ingon sa propeta, the Lord desires His church, sa iyang iglesia, to be a perfect body. Perfect body, syempre, imposibleng matawag na perfect body. Why kamot? Not all arms, not all body without arms, but body with arms together. Muna perfect body. And every member working as a part of a one great whole. As the right arm is connected with the body. Ang kamot, connected siya. So, the health reform and the medical missionary work is connected with the third angel's message. Tangutan-an ang mga pastor karon tanawa sa insulti nila. Ang ilan na lang, di na lang sila mutuo, kang Ellen G. White, kay para dili ni sila, dili ni kwan. And is to work efficiently as the right arm for the defense of the body of truth. So part siya sa third angel, no? Sama siya sa usa ka lawas na naay arm. Connected ang arm. So the health reform is the health reform I was shown is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as are the arm with hand with a human body. Ministers and people must act in concert. God's people are not prepared for the loud cry of the third angel. Dili sila ma-prepared kung walay health message. Okay? Dili sila mo adapt. So, daghay mabasa na. So, ato na ng kuanon. Ingon diri kulba gani ni, the church in the Laodicean state, the presence of God is not in her midst. General conference is itself becoming corrupted with wrong sentiments and principles. Bugat kayo. Ang presensya sa Ginoo wala sa ilang taliwala. Bugat kayo napagingon sa propeta and thou Capernaum, opening close parenthesis, Seventh-day Adventists who have had great light na idakong kahayag, which art exalted unto heaven in a point of privilege, shall be brought down to hell. Grabe ka na. Sayop ba ang propeta? Di, sayop. Mo na iyang nakita. Nasama sa Sodom and Gomorrah, God. So, mo na siya, ang 70 Adventist, daghan na tanawa, na cross, kini picture na ko nito, na cross, so daghan na puro na cross, oy. Na cross. Sumore na siya, giingon na siya na depository of truth. Kaya tanan na kamatuoran na diha sa okay, nga seed. So, sa grains sa spilta, ang kamatuoran gikan pa kang Luther, kang John Knox, dari kang John Wesley, Alexander Campbell, o kang Miller, kang Sister naa na sa 70 Adventists. Okay? O gikan sa faith, Holy Spirit, grace, immersion, baptist, di ba? Naa na sa 70 Adventist gibutang. Karon, maura ba na? Maura na. So dili pa. Wa na siya naapay sunod. Okay? Karon, pagkaabot niya tong 1888, nag-inspired ang Ginoo naa sa duha ka mga batan-on. Gigamit ni siya sa Ginoo. Karon, diri unayta. Kini si Jones in Wagoner. Si Jones in Wagoner gitawag ni siya, di ba? Hingabot ang panahon na ang 70 Adventists gisultian na no longer the voice of God. Wala na. Ang presensya sa Ginoo wala na sa ila. Kaya nga hinsimang nas kamatuoran. Karon nagtawag karon ang
Ginoo sa duha ka batan-on. Kini siya. Kining duha ka batan-on, ingon ang propeta ani si Ellen G. White, ha? Si Ellen G. White aning panahon na dili na halos paminawon sa General Conference. Okay? Ingon dire. The Lord in His great mercy sent a most precious message to His people through elders Wagoner and Jones. Ang Ginoo kay nakuha na lagi na nalayo na talaga yun ang Seventh-day Adventist anang panahon na nagpadala ang Ginoo og duha ka batan-on kang Jones and Wagoner. The Lord in His great mercy sent a most precious message to His people sa Seventh-day Adventist through elders Wagoner and Jones. This message is to bring more prominently before the world to uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. So, it presented justification through faith in the surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ. So, gi-rebuild na pod ang gitawag nga justification by faith, Christ righteousness, so gi-revealed na. Karon, gidawat ba na sa kuan? Sa Seventh-day Adventist, wala na gidawat. Susunod, the time of test is just upon us. Test man na kay wala man ni gidawat kay ang presidente ani si Butler nakipagdebate man sa duha. Kipagdebate siya ang presidente na si Butler ana nga panahon. The time of test is upon us, for the loud cry of the third angel has already begun. Kung gidawat pa to nila, sugod na ang loud cry. In the revelation of the righteousness of Christ, the sin pardoning Redeemer. This is the beginning, ang paghatag sa mensahe, this is the beginning of the light of angel whose glory shall fill the whole earth. Na, wala man ang gidawat. Ayun dere. In review of November 22, 1892. Pero nagsugod ni siya sa 1888. The time of test is upon us. Ang sumulat ana si Sister Ellen G. White. Siya nakaibalo siya nga mensahe gyud ni siya. The time of test is just upon us. For the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ, the sin pardoning Redeemer. This is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. For because it is the work of everyone to whom the message of warning has come to lift up Jesus. So, mao ni siya. Dingon din na. Karon, gireject man ni siya, so wala mag-loud cry kay gireject man, righteousness by faith and the loud cry. So, gireject man nila ni adtong 1888, wala gyud ma-fulfill ang Revelation 14 verse 12. Wala ma-fulfill ni adtong 1888, no? We observed yesterday that one aspect of Wagoner and Jones 1888 message. Ang 1888 man good bro, mao na siya ang Christ righteousness, ang pagkamatarong justification by faith, righteousness by faith, o Christ our righteousness. So gi-explain gyud nila na ang tao walay pagkamatarong without law. Kung dili ka mahimong righteous o kung walay kasuguan na. Og dili pud ka mahimong makuha nimo ang character of Christ o Christ our righteousness kung naa ka pa ipabilin nga pride sa imong kaugalingon. So kay tulo man nakaang kanang gitawag na nothingness, emptiness og saan tulo? Natulo ni. Tulo ni siya kanang gitawag na unworthiness. Tulo na siya nga ang bro. Nothingness, emptiness at saka nothingness. Muna ginatudlo nila, grabing hilak na kuha ni. Pagbasa na kuha ni, kadagkong libro, tulo ka book, makita na nimo bro, pag makasaubang ka na ko sa Manila. Kadagkong libro. About righteousness by faith. Kay ang ingon dito na, ikuan yun ka sa alabok, gikan yun ang tao sa alabok.
Mo ni siya nga minsay nakipagdebate ani si Butler. So ang gidebate niya kining duha ka mga batan-on na si Jones Alonzo Tiber o si gitawag nga Wagoner. Kini si Joseph Elite Wagoner Elite Joseph. Kini sila ang gigamit sa Ginoo. Kini. Kung imong tan-awon ang giingon ni Sister White. Tanawa giingon dere. Okay, so sulat ni Ellen G. White ha, kan Jones in Wagoner. Mula siya. So, ingon niya, the perils of the last days are upon us. Satan takes the control of every mind that is not decidedly under the control of the Holy Spirit. Nga naman, pagtambong ni Ellen G. White aning sa Minneapolis, Minnesota, tanang tao, suko kaayo kang Jones in Wagoner, kay nakipagdebate man sila kang Butler. Ingon Sister White, kamo, mas maayo, magmuli mo sa inyong mga balay, mag-ampo mo dito, mangayo mo guidance sa Holy Spirit. Kaysa inyong debatihon ng mga lingkod sa Ginoo, alagad ng Diyos. So, sulat siya, sulat siya. Muna siya ang iyang gisulat. Some have been cultivating hatred against the men whom God has commissioned to bear a special message to the world. No? Tanawa din they began the satanic work at Minneapolis. Kaya sa Minneapolis man to, naitabo. Afterward, when they saw and felt the demonstration of the Holy Spirit testifying that the message was of God, they hated it the more because it was a testimony against them. Dili man siya kadawat ato. They would not humble their hearts to repent, to give God the glory and vindicate the right. They went on their own spirit filled with envy, jealously, kay kining duha, hadili pa ni sila gi-guide sa Ginoo. Kuan ni sila sa Signs of the Time editor. Editor ni sila sa Signs of the Time. So, mo ni siya ang nahimo. Their way, the spirit filled with envy, jealous, and evil surmising, as did the Jews, pareha sa gihimo sa Jew, they opened their hearts to the enemy of God and man. Yet these men had been holding position of trust, mga leader mo God, and have been molding the work after their own similitude as far as they possibly could. Okay? So, ingon ni Mr. Ingon Derena. So, my brethren in responsible position in the work, as long as the president of the General Conference, gi-address good niya kay Butler, kay grabe, ang upos sa mga leader. Gi-address good niya kay president, yung Sister White, work away from the light given other felt sustained in the wrong course. No? Gi-kuhan good niya. Na, kung yung basahon diha, ang president, wala na good musunod ang president sa men were retained in office who were warning against the purposes of God. So, daghay gisulat si Ellen G. White dire na, but God saw the end of the beginning, He withdrew His Holy Spirit and would not work out His purpose for good. So, ana nga time. Daghan siya na kini di ayong si Jones in Wagoner, kuan ni siya antitypical ni kang Joshua and Caleb. Diba kang Joshua and Caleb na musulod na unta sila sa yutang saad dito sa Canaan, pero ang 10 spies, yung sila na ayaw dili ta kay mga higante, igo ra ta irokon ato. Yung si Caleb, no, dili. Nindot kini nga yuta. Gihatag ni siya sa Ginoo, kay Ginoo naghatag ani. This history was recorded for our admonition upon whom the ends of the world are come. Here is seen determination, wala siya. So, makuha gyud nato ni ayuta. God's people today have their greater light than the ancient people, ancient Israel. So, muna giingon na this lesson is given also to the modern Israel sa Seventh-day Adventist. Kay mao gyapon ang nahitabo sa Minneapolis, sa Minnesota, kang Joshua and Caleb. So, mao na. So, gisulat na sa propeta karon, sa atong panahon karon na gikontrol gyud ang mga tao, ang presidente sa yawa dito after the rebellion of Israel because their evil reports
of the spies, mga control sa kang Satan. So, ingon dire na after atong Minneapolis, 1888, naggikan sa 1888, 40 years magwander sa wilderness ang Seventh-day Adventist. Kay natuman man to sa panahon ni Joshua and Caleb, nagtuyok-tuyok sila 40 years. So, we will do just what Caleb and Joshua told us to do. They said, the God will certainly give us the land of promise. So, karon 40 days, wala dawatan ng 1888. Gingon niya 40 years, ha? Ilang gitanggihan to. Ingon dere, I saw that Jones and Wagoner had their counterpart in Joshua and Caleb, as the children of Israel stoned by spies with literal stones. You have stoned with these brethren with stones of sarcasm and ridiculed. I saw that you willfully rejected what you know to be truth. But now we have to go back into the wilderness and there stay 40 years. So, antitype ni sa gihatag sa Ginoo sa ancient Israel na 40 years. So, magwander sila sa amaan ni 40 years. Balik siya dito, gisulat na siya o niadtong 1892. Di ba? 1892. So, mauna ang siyang hitabo. Ingon dere, ayun sa panahon ni na to si Ellen G. White sa nagtambong. When I purpose to leave Minneapolis, the angel of the Lord stood by me and said, not so. God has a work for you to do in this place. So, gipabilin pa siya. It is not you they are despising, but the messengers and the message I sent to my people, the people are acting over rebellion, kura datam in Abiram. Sa Minneapolis ni 1888 na the sin committed and what took place at Minneapolis remains on the record books of heaven. Na record ya ito na ilang gibuhat sa Minneapolis nga kuan nila. The unwillingness to yield up preconceived opinions and to accept this truth lay out the foundation of a large share of opposition manifested at Minneapolis against the Lord's message through brethren Elite Joseph Wagoner and Alonzo Tiber Jones. Nabay mga membro na hibaloan na mga wala silang hibalo. Gitago ni siya nga record. So mao ni siya ang kahayag nga gihatag sa Ginoo sa 1888 na nagrepresent na siya sa Port Angel. So mubalik siya utro after 40 years. Okay ha? Timanin na ninyo ha? So mao to siya ang sugod sa kahayag sa angel na Port Angel. Wala man gidawat nila kana nga angel mo, balik na siya after 40 years. So, diri na tas kwintada mi. Tas kwintada na may mabasa pa rin. Even Herald. Muna siya ang other angel. Ato na nagatunan, di ba? Tas moingon sila na kana nga mensahe false light. Wala gyud ni kining mensahe nila Joseph Wagoner. Muna siya ang beginning sa pagunang paglupad sa anghel na sa Minneapolis na ihatag na gyud sa Ginoo ang ikaupat ka mensahe sa anghel. Wala nila dawata 1888 tawgon og false light. Wala gyud sila. So ang ikasunod after 40 years si Brother Hotep na ang Port Angel. So diri tas kwintada kwintada na ta. So mao ni siya kini nga grains almond ni siya, almondras. Di ba unom ra to? Wheat, barley, beans, lentils, millet, tsaka spilta unom. Ang ikapito bro, almondras. Nga naman, ang rod ni Moses, almond to, namunga to sa Numbers 11.
Oo, imo ikon, i-search nimo amo Almonras. Ang rod ni Moses, almon to siya. Almon to. Siya. Gitawag sa ikapito, di ba? 7 ka mensahe na siya. Kini si Juan. So karon, di na to nabasa. Dito sa kwintada para masabtan ninyo ang kwenta. So nani kini si Barhotep, siya gidala sa kinatibukan last message good sa Ginoo. Okay? Ato na nang escape. So dire 1 2 3 4 6. So 7 man. So completeness man ang 7. Di ba? So dito na sa Davidian naa gyud tanan nga mga mensahe. Kana nga mensahe unom nahimo na ng usa na gyud. So gitawag diha ang Seventh-day Adventist denomination in rejecting the counsel of a true witness to the Laodiceans, which message is contained in shepherd's rod, are blindly given position to the keys to the followers of the rod. So gihatag na dito kining mensahe, kining Carmel, Vision, and Gilead. Okay? So, diri na to sa pagkwinta, be. Kwinta. Okay. Tanawa ha? Di ba ang una, ngita tawag kuan. Tinaw nga. Wala. Chart. Para makuha ninyo ang kwinta. Ayan, dito sa sugod. Kay huma naman ta. Dito sa chart, sa pinaka... Okay? Okay, kini. Di ba? Ingon dito na ang tuig sa kaliwa sa wala, 390. Okay? 390. Tapos, human sa 390, mukuha na po siya sa patuo, 40 years. Okay? So, nagsugod siya 1,500. Imo ikuan sa 1,500. Kung i-plus nimo ang 390 plus 40 equals 430. Okay ha? 430. Diha na ita. Nana sa Genesis na prophecy, 430. Kay Abraham. Okay? So, dirita sa 1,500. Ikuan na to og 1930 minus 1930. 1,500 to 1930, pila? 430. Okay. Kini siyang Ezekiel 4, dili ni history. Kay walay literal, dili kaya ni Ezekiel na talian siya para di mulihok sa sulod sa 390 years. Walay nga na, patay ka na ana. Wanay mo, dili na siya, symbolical na siya. Okay? So, mogid ang 40 years. Ilustrasyon na siya na ang kamatuoran ana, sinukod, ang tubig sinukod, ana. So, karon kini siya, prophecy ni siya na ang katuparan sa prophecy sa Ezekiel, dugay nang gisulat, natuman kang Luther, natuman kang John Knox, John Wesley, kang Alexander Campbell, kang Miller, kang Ellen G. White, at kay Brother Hotep. Mauni siya ang kamaturan, bro, nagikan didto nga wala tungod kay gipampatay sa ang mga Christian, ang mga nakahibalog Sabado, sa mensahe gipampatay man sa pagano sa PayPal and pagan and PayPal. So hinay-hinay nga gi-restore. Hinay-hinay nga gi-restore sa Ginoo hangtod sa hindi buo. Ang kamaturan dito na nawala tungod kay gipampatay sila tanan, nawala na kay 1,260 years ang hilabay, wala na kibalo sa Sabado, wala na kibalo sa pagtuo, wala na tanan. Gi-restore sa 1500. 1888. I-minus nimo bro ang 1890. Kay gi-reject man nila ng 1888. So ingon dito 2 years from that day, I also saw that if you had accepted their message, we would have been in the kingdom. Kung gidawat nila ang mensahe, tuan na sa kingdom 2 years from that date. 2 years from that date. So 1888. 2 years. 1890. So, kanang 1890 bro, mao na siya ang complete apostasy sa Seventh-day Adventist. Punta tayo sa Sakaraya 6. Okay? Kita ninyo ni. Di ba? From 1844, diri ang Seventh-day Adventist. Pagka 1890, totally apostasy sila. Kay 2 years from that date, 1890.
So 1890 i-minus nimo sa 1930 pila? Pila? Sige daw, paki-kuan daw. 1890 i-minus nimo sa 1930. 1930 day. 40. Ang say giingon sa mensahe? 40 years. 40 years mag-wonder ang Seventh-day Adventist. 40 years. So walay pagkaon anak nga 40 years, walay grains anak nga panahon. 40 years mag-wander sila sa wilderness, walay food, walay no longer the voice of God. Kay kung gidawat pa nila unta 2 years from that date to 1888, 1888, di ba? 1889. So 1890 loud kay na unta na nasa kingdom pero wala man lagi dawat, but now we have to go back into the wilderness and there stay 40 years. So from 1890 totally apostasy sa Seventh-day Adventist ana na kuan kay gi-reject yun nila ang mensahe. 1890 to 1930, 40 years na Pag abot sa 1930, kay 40 years sa makutob, diha mibalik ang mensahe sa ikaupat ka manulunda. Dili na si John C. Wagoner, patay naman si ako naman sila, nawala naman na backslide naman to sila. Diha gitawag uli, hingbalik ang mensahe sa fourth angel. Karon mo na siya pag abot sa 1890 muna siya ang totally apostasy sa Seventh-day Adventist. Muna siya na gingon na no longer the voice of God. Ang kuan sa Ginoo wala na sa ilang kalagitan kay wala na, nag-upos na sila sa mensahe. So mo ni siya bro, pag abot diri sa 1930 diha na ang kitawag nga spiritual food, diha na naa na tanan nga mga mensahe na na diri. Og kini pod na movement mao ni siya ang mutapo sa gawain sa last. Kay siya man ang last ikapito. Siya na mo loud cry. Siya na gyud ang loud cry diri. Kay kini na stagnant naman, stagnant na siya. Kaya mga leader sumala sa Zechariah 6 padung man Egypt. Kana siya mga Sunday keeper na siya gikan diri. Pero pag abot na kang Sister White diri kabahotip mga Sabbath keeper na. Na-restore na ang kamaturan pito. Seed ng mga word of God. Pinahinay na siya. So mo na siya. So mo ni siya, ingani uni gitawag po ni siya church history. Dili ta makaingon na sayop ang mga Baptist, gigamit sila sa panahon. Gigamit sila. Ma-stagnant lang. More than ang gingon but during in every age there's a new development. A message to the people of that generation. Mo na siya. Ang mensahe lang diha na panahon na present truth kang Luther, diha pero pag advance na po sa pagkahayag dapat mo adapt sila dito. Mo di ba tong gibasa ganina na kung kagabi kung buhi pa si Abel mo pusulod gyud sila ana nga mga samahan. What if kung sila wala sila kadungog sa mensahe na sa atong panahon na nakatuigan o sila kadungog sa mensahe, exempted ba sila? Halimbawa wala ka kabati kang Luther. Wala ka kabati ana. Kung unsay kahayag nimo, maluwas ka ana. Halimbawa, example, daghang mga tao nga wala gani kailag Bible, wala gani kailag kinsa si Kristo. But pasabot ba wala sila kaluwasan? No, na sila kaluwasan. Kay ngano man, halimbawa, bigat tagaan ta og example ha. Ang tanan bang mga tao na namatay 2021, 2020, 2021, 2024, wa kailag Jesus. Ang pangutan na ba di sila maluwas? Dili. Ang tubag dili kay kung unsay kamaturan na gihatag sa ila sa Ginoo kung ila nang gikinabuhian bisag wala sila kailag Bible, bisag wala sila kailag Jesus, maluwas sila sumala sa kahayag nila. Judgment nila Dili pareha. Dili pareha. Kung sara tong kamaturan nilang nakuanan. Apil man tao man sila. Nagya po'y kaluwasan sila pero nakadepende ra na sa ila pong nasabtan. So what if sige mensahe siya niya
Wala. Nana siya pa mananagutan. Kaya abot naman siya ang mensahe. Na may nag-preach sa ilang lugar. Pero Nana. ano niya nasabti, Brad? Kay, hindi na yung nag-press sa kadung niya, o siya kasabot. Makasabot yun siya, bro. Kay basta makaabot sa iya. Kung abri yan. Kay diha man kahukman sa Ginoo sa mga butang awa nimo masabti. Nasabtan yun nimo. Ang duty mo abot kung makasabot na ka. Kay mapili naman ka kung say pilion nimo kay kasabot naman ka. So muna siya. Ana. So kini nga mensahe sa Ezekiel 4 wala ni sa Seventh-day Adventist. Wala gyud na. Kadtong atong mga gista diyan di gyud na nila di gyud na sila kasabutan. So ono siya ang atong pagtuon karon Ezekiel 4. So muna dili gyud ta makaingon na ang doktrina sa Baptist iya sayawa, ang doktrina sa Katoliko iya sayawa. Walay sayawa diha. Pero stagnant na lang sila sa kuan. So okay na? Ampo ta. Amahan niya balaan in kagabion dengan salamat Ginoo sa panahon kami. Gatoon sa imong mga balaang pulong kauban ni Badray, Clark, Sister Joy. Nawa ang mensahe na aming narinig manatili sa aming puso, sa aming isip, at ito po'y ipaalala sa amin sa panahon namin kailangan pagkaloob po sa loob ng iglesia ang mga mensahe ay ang pinagkatiwala sa amin. At sa kanilang pong pag-uwi ngayon, ingatan niyo po sila sa mga dadaanan, may ilayo sa anumang uring kapahamakan, makarating at makatulog sa gabing itong mahimbing at magising sa umaga aron ayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoon sa pagdating sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.